Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. At sa mga oras na ito, ang paksa po na pag-usapan natin ay ang mga bagay na kapag ito ay ginawa ng tao ay masisira ang kanyang pagka-Muslim. Ito ay tinatawag na nawaqidul Islam. Ito po ay isinulat ni Imam Muhammad bin Abdul Wahhab na tinawag ng ating mga ulama na 10 bagay na makakasira sa pagka-Muslim ng isang tao. Ayon sa ating mga ulama, ang 10 na ito ay hindi po ito lang. Bagkos marami po, ngunit ito yung pinakamahalaga at pinakapundasyon. Ibig sabihin ay halos lahat ng ibang mga bagay ay babalik sa 10 na ito. At mahalagang bagay nito na malaman ng isang mananampalataya upang ito ay maiwasan niya. Upang maiwasan ng isang tao ang bagay na ito, ay dapat na malaman niya itong 10 na mga bagay na ito dahilan ng pagkalabas o paglabas ng tao sa Islam dahil sa mga bagay na ito. At alam naman natin na isa sa 5 na pinapangalagaan sa relihiyong Islam ay yung pangangalaga sa relihiyon. Yung ating relihiyon ay dapat natin pangalagaan. Kaya dapat natin malaman yung mga bagay na makakasira sa pagka-Muslim ng isang tao upang ito ay maiwasan niya. Pangalawang bagay na dapat natin malaman, kapag nakakita tayo ng isang tao na gumawa ng bagay na ito, ay wala po tayong karapatan na manghusga at hatulan sila na sila ay kafir o sila ay nawala ang kanilang pagka-Muslim, maliban kapag ito ay dumaan sa mga kondisyon. Dadaan ito sa tamang kondisyon at may mga tao na sila yung tinatawag na may kakayahan na tinatawag na ibig sabihin ay natanungin ang mga tao na ito. Sila na may mga kaalaman. Kabilang sa dapat nating bigyang pansin, una-una ay dapat, kabilang sa mga kondisyon, ay dapat alam niya yung bagay na ito. Halimbawa, may nakakita ka na nagsagawa ng tinatawag na pagdarasal sa mga libingan, maaaring hindi niya alam na ito pala ay shirk. So, kung ang tao na ito ay mangmang sa bagay na ito, na wala siyang kakayahan na malaman ng bagay na yun, ay siya po ay tinatawag na patatawarin ni Allah. Kung hindi niya ito alam. Okay? So, hindi niya alam yung bagay na ito. Kabilang din doon yung siya ay napipilitan. Siya ay napipilitan. Hindi niya gusto, pero napilitan siya. Dahil nanganganib ang kanyang buhay. So, maaaring nagawa na ito dahil nanganganib ang kanyang buhay. So, ito ay kabilang sa mga bagay na siya ay patatawarin dahil sa tinatawag na siya ay napilitan lamang. Okay. Pangatlo ay yung pagkakamali. Maaaring ang tao ay nagkamali. Maaaring hindi niya alam na ito pala yung nagsala siya at sa harapan niya ay mayroong libingan. So, hindi niya alam na mayroong tinatawag na libingan doon. So, siya nagkamali. Kaya, babanggitin natin ang mga bagay na ito. Inshallah, ngayong araw, babanggitin natin yung 5. 5 na bagay na makakasira sa pagka-Muslim ng isang tao. At sa sunod na lecture natin, babanggitin natin yung sunod na 5. So, 2 lecture po ang ating abangan, inshallah, binillah. At katulad na banggit natin, para po tayo ay makaiwas. Hindi po ibig sabihin manghusga tayo sa ibang mga tao. Hindi. Kundi para maiwasan natin yung mga gawain ito. Ang pinakauna na nabanggit ni Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah na kabilang sa 10 na makakasira sa pagka-Muslim ng isang tao ay yung asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Yung pagtatambal sa pagsamba. Pagtatambal sa pagsamba. Kaya nga, binanggit dito ni Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sa mga dalil. Katibayan dito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Unang ay na binanggit dito ay katotohanan na hindi patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sila na nagsagawa ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila patatawarin ni Allah. Kapag sila ay hindi nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at inabutan sila ng kamatayan. Maliban doon ay patatawarin ni Allah. So dito ay napakadelikado po ang syirku pagtatambal. Yan ang pinakauna. Tulad ng nabanggit rin na Suratul Ma'idah number 72 na sinabi ni Allah, Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sinabi ni Allah, katotohanan na sino man ang gumawa ng syirku pagtatambal ay tunay na ipinagbawal sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na paraiso at ang kanyang tahanan ay impyerno. Kaya napakadelikado po ang paggawa ng syirk. Katulad ng nabanggit dito, wa minhu adabhu li ghairillah. Kabilang dito yung pag-aalay na maliban kay Allah.
Ibig sabihin, halimbawa, ang isang tao ay nag-alay ng hayop, manok man o anuman na hayop. Ito'y kinatay niya, inalay niya doon sa isang puno na kung saan naniniwala sila na may mga jinn doon na sila ay nagbibigay ng biyaya. So ito po ay papasok sa malaking shirk o pagtatambal kay Allah. Kaya ito po ay iwasan natin. Katulad ng shirk sa pagmamahal. Kahit yung pagmamahal kay propeta, pagmamahal sa mga tinatawag na mabubuting tao, ay dapat ang pinakanauna ay ang pagmamahal kay Allah. Pagmamahal kay Allah dahil siya ang dakilang tagapaglikha na lumikha sa atin. Bago pagkatapos noon ay yung ibang mga nilikha tulad ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos yung ibang mga nilikha. Ngunit ang pinakauna na dapat mahalin ng isang tao na sundin niya ang kanyang mga utos ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad din sa pagtitiwala, dapat ay buo-buo ang ating pagtitiwala kay Allah. At hindi tayo magtiwala sa ibang tao na wala silang kakayahan na ang dapat o may kakayahan lang sa bagay na ito ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Ay dapat tayo magtiwala lamang kay Allah. May mga tao na nagtitiwala sila sa agimat na ito magliligtas sa kanila. So ito ay papasok sa gawain na shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pinakauna na nabanggit ni Imam Muhammad bin Abdul Wahhab na dahilan ng paglabas ng tao sa relihiyong Islam ay yung gawain na shirk, pagtatambal kay Allah sa pagsamba. Kaya anumang mga pagsamba na gawain na dapat na ito ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ito ay inalay sa ibang mga nilikha, ito ay papasok sa malaking shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Pangalawa na nabanggit ni Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, na kanya sinabi, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Sinabi dito na sino man ang maglagay sa pagitan niya at ng Allah ng mga tao, ng mga nilikha na maging tagapamagitan. Anong ginagawa ng tao na ito sa kanyang tagapamagitan? Sila ay nananalangin doon sa tagapamagitan. Halimbawa, may mabuting tao at namatay na itong mabuting tao. Halimbawa, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaya si Ali o kaya sino mang mabuting tao. Pumunta ang isang tao sa libingan na yun. Siya ay nanalangin doon. Ya Ali, iligtas mo kami. Subhanallah, kung si Ali ay hindi na nailigtas ang kanyang sarili sa oras ng labanan, paano kanya maililigtas? So dito, ito sa ipinagbawal at shirk sa Islam. Dahil ang sinabi ni Allah, وَقَالَ رَبُّكُمُ ud'uni astajib lakum. Sinabi ng inyong Panginoon na kayo ay tinatawag na manalangin sa akin at tatanggapin ko. Sa ibang talata, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Kapag tinanong ka ng mga tao, ng aking mga alipin, kung nasaan si Allah, sabihin mo sa kanila na ako ay malapit sa kanila. At sino man na manalangin sa akin ay tatanggapin ko. Ang sinabi ni Allah, kapag tayo ay nangailangan, tayo ay manalangin sa Kanya. At hindi tayo pupunta doon sa mga tagapamagitan at doon tayo manalangin. Yan ang sinabi ni Muhammad bin Abdul Wahhab na sila ay nananalangin sa Kanya. At marami sa panahon ngayon, tulad ng mga libingan ng mga, sinasabi nila ng mga aimma, yung mga imam sa Shia, sa Iran, mga libingan na kung saan sila ay nananalangin doon, na naniniwala sila na naririnig sila ng mga tao na yun at tatanggapin ang kanilang mga panalangin. Ganun din yung mga tao na mga Sufi, halimbawa, pumupunta sa mga libingan ng mga mabubuting mga tao at sila ay nanalangin doon na iligtas mo kami. Kaya nagbibigay sila ng sulat, nilalagay nila doon para tatanggapin daw ito ng tinatawag na tao na yun. Kung sila ay namatay na, hindi nga nila alam na, kumbaga sila sa sarili nila ay nangailangan sila ng awa habag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano nila matatanggap yung, kaya ay maibibigay yung pangangailangan natin. Ang utos ni Allah, pag tayo manalangin, ay sabi dito, ud'uni astajib lakum, kayo manalangin sa akin, diretso. Okay? Sabi pa dito, wa yas'aluhum asy-syafa'ah. Sila ay humingi sa kanila ng tinatawag na maging tagapamagitan. Sila ay namatay na. Yung mga tao na ito ay namatay na. At tinatawag nila itong mga tao na sila ay namatay na. Subhanallah. At wa yatawakkalu alaihim, at sila ay nagtitiwala sa mga tao na ito na namatay na. Mga tao na namatay na. Sila ay nagtitiwala na sila ay bibigyan ng biyaya, sila ay makakagaling ng sakit at anuman. Subhanallah. At sinasabi pa nila, sabi ito, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Ang kanilang sinasabi, sila ay sumasamba doon sa mga libingan. Sinasabi nila na
min dunillah, na maliban kay Allah. At pagkatapos, walang maidudulot sa kanila ang bagay na ito, na kabutihan o kasamaan, maliban, wayakulo na haula. Itong mga tao na ito ay sila ay tagapamagitan natin kay Allah. At ito ay pinagbawal sa Islam. Ay ang utos ni Allah, kapag tayo manalangin, diretso tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw lamang ang aming sasambahin at ikaw lamang ang aming hingi ng tulong. Yan ang kaida, Suratul Fatiha. Okay. Una ay ang pagtatambal sa pagsamba. Pangalawa ay ang gagawa ng tao ng tagapamagitan niya kay Allah at siya ay mananalangin doon sa tagapamagitan. Siya ay magtitiwala doon sa tagapamagitan at siya ay hihingi na maging tagapamagitan ang tao na ito na pumanaw na. Yan ay kabilang sa tinatawag na shirk o tinatawag na bagay na makakasira sa pagkamuslim ng isang tao. Pangatlo na sinabi ni Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, kani sinabi, man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Sinabi ni Imam Muhammad bin Abdul Wahhab na sino man ang hindi niya sabihin, paniwalaan na ang mga mushrikin, ang mga gumagawa ng mga pagtatambal, gumagawa ng paglabag sa Islam na shirk o gumagawa ng pagtatambal, ay hindi niya pinaniwalaan na sila ay mga kafir, sila ay tinatawag na lumabas sa relihiyong Islam. O kaya ay siya ay nag-aalilangan na ang mga tao na ito ay tinatawag na sila ay nag-aalilangan kung sila ba ay tinatawag na mga kufar, sila ba ay lumabas sa relihiyong Islam, ay tunay na ang tao na ito, ang paniniwala na ito ay paniniwala na kufr, makakasira sa pagkamuslim sa tao. Halimbawa, tabbat yada abi lahabi watab. Tabbat yada, kasawian. Okay? Abu Lahab. Abi Lahab. Sabi dito, Abi Lahab ang tito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na tumanggi at pinagbabato si Propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi tumanggi siya sa napaniwalaan si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kapag ang isang tao ay sinabi niya na mabuting tao naman ang si Abu Lahab, tinulungan niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam o kaya ay ano pa nung hindi pa siya naging propeta, ano pag sinasabi niya, katulad ng tito niya na si Abu Talib, tinulungan niya na tinatawag na sa kanyang da'wa. Kaya si Abu Talib ay hindi siya kafir. Na ito ay nabanggit na malinaw sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay tinatawag na hindi na tinanggap ang mensahe ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sino man ang itama niya, sabihin niya na sila ay tinatawag na hindi mga kufar o kaya ay sila ay kumbaga ay hindi lumabas sa Islam. So dito itinama mo yung tinatawag na batas ni Allah, katulad ng sinabi sa Quran sa Suratul Maidah. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal Masih ibn Maryam. Katotohanan na gumawa ng paglabag ang mga tao na ito, sila ay lumabas sa Islam. Ang mga tao nito na ang kanilang paniniwala, sinasabi nila na si Allah, inna Allah wal Masih. Si Allah ay siya si Isa alayhi salam. Yan ay paniniwala ng mga Kristiyano. So dito ay malinaw sa Quran na sila ay lumabas sa paniniwala ng relihiyong Islam. So kapag ito itinama ng isang tao na sasabihin niya tama ang kanilang paniniwala, magkaiba lang tayo ng pamamaraan. So itong paniniwala na ito ay tinatawag na paglabas sa relihiyong Islam dahil itinatama mo yung tinatawag na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang propeta. Katulad na sinabi dito, waqalatil yahudu yadullah maghlula. Yung mga Hudyo, pag sinabi mong tama sila, sila ay bibigyan ng pagkakataon ni Allah. Hindi. Malinaw sa kanila itong mga Hudyo na sila ay ligaw ang kanilang paniniwala. So dapat natin paniwalaan ang nabanggit sa banal na Quran. So dito, pangatlo, ay sino man ang hindi niya paniwalaan ang nabanggit sa Quran, nabanggit sa hadith, na sila ay hinatulan sa Islam, na sila ay mga kufar, sila ay mga tao na gumawa ng paglabag sa Islam, na sila ay lumabas sa Islam, o kaya nag-aalilangan siya sa kanilang sa hatol sa kanila, na ito ay hinatulan na ng Quran, ay yung paniniwala nito ay paglabag sa Islam, paglabas sa relihiyong Islam. Okay? Ito yung tinatawag na pangatlo. Pang-apat na makakalabas o makakasira sa pagkamuslim ng isang tao ay sinabi ni Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, man i'taqada anna hadi ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi aw anna hukma ghayrahu ahsanu min hukmihi
kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghiti ala hukmihi fahuwa kafir. Sa pang-apat na ito, ay sino man ang maniwala na ang pamamaraan ng maliban sa o kaya pamamaraan ng iba kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ay mas mainam at mas kumpleto. O kaya ay ang mga batas ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay mas mainam itong batas ng iba kaysa batas ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ay pinaniwalaan niya na pantay ang batas na ito, pamamaraan na ito ng ibang mga tao, ibang mga nilika, kaysa batas pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At o kaya katulad ng tinatawag na pinaniniwalaan nila, isinasabuhay nila yung batas ng ibang tao, batas ng ginawa ng tao kaysa batas ng Allah, ay lalabas sila sa Islam. Kaya narapat sa isang tao na dapat niyang paniwalaan na ang pinakamainam na pamamaraan ay ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil siya ay tunay na pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tunay na ikaw ay napakadakila ang iyong pag-ugali. Pinuri siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun rin na sinabi ni Allah sa banal na Quran na wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hindi siya nagsasalita ng ganang sarili niya bagkus ang kanyang mga salita, in huwa illa wahyun yuha, kundi ito ang kanyang mga salita ay galing kay Allah. Kaya ang kanyang pamamaraan ay ito ay galing kay Allah. Ito ay utos ni Allah. Kaya pinakamainam ang pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinakamainam na batas, hatol ay ang hatol ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung halimbawa ang isang tao ay namumuhay siya kahit sa mga lugar ng mga hindi Muslim, dapat paniwalaan mo yung batas ni Allah, pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay mas mainam kaysa anumang mga batas. Dahil ito ay mula kay Allah. Mas makatarungan ito. Okay? Kung halimbawa ang isang tao ay nangailangan siya para sa makuha niya ang kanyang yung tinatawag na ang kanyang karapatan. Kaya sila ay magsasagawa ng tinatawag na pamamaraan ng mga halimbawa sa bylaws ng Pilipinas, sa ating lugar. Walang problema doon kasi wala kang ibang choice, pero sa paniniwala na mainam at wala pang mas mainam at dapat na paniwalaan ng isang tao na ang tanging batas na pinakamakatarungan ay ang batas ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ang galing kay Allah, at ang pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na galing kay Allah. Yan ang paniwalaan ng isang tao. Kahit na siya ay halimbawa, kung nangailangan siya, walang problema doon, may agawan sa lupa, so kailangan ng kumuha ka ng attorney at iba pang mga sa batas ng Pilipinas. Pero para makuha mo ang karapatan mo, walang problema doon. Pero sa paniniwala na mas mainam ang batas ng Islam. Okay? Mas mainam ang batas ng Islam. Kundi lang sa pangangailangan ay hindi mo magagawa ang bagay na yan. So kamuhian mo yung batas ng tao. Maliban lamang may mga batas ng tao na ito ay tinatawag na yung batas na kung saan hindi siya labag sa batas ni Allah, yan ay walang problema doon. Okay? Pero may mga bagay na bagay na kung saan ito ay labag sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, panghuli, dahil sa sunod kukunin natin yung pang-anim ng pang-sampo sa sunod na lectures, inshallah, ay ang sinabi ni Sheikh rahimahullah, man abghada shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Okay, pakinggan natin ito. Sino man ang kamuhian niya ang isang bagay lamang sa mga bagay na dala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit ginawa niya ang bagay na ito, pero kinamumuhian niya ang bagay na ito, ay siya ay nakagawa ng paglabag sa Islam, lalabas siya sa relihiyon Islam. Halimbawa, sabihin na natin, ang pagdarasal. Nagdarasal ang isang tao, pero kinamumuhian niya yung sala, ayaw niya yung sala, pero nagdarasal siya para sa mga tao, kaya lalabas siya sa Islam. Dahil kinamumuhian niya yung sala, ayaw niya yung sala. Kahit na isabuhay niya, yung tinatawag na sala, ay lalabas siya sa Islam. Pero wag nating tinatawag na wag tayong magkakamali dito. Ang tinatawag na iba yung halimbawa sa Salatul Fajr, minsan parang nahihirapan tayo, hindi yung tinatawag na papasok sa bagay na yan. Dahil dahil sa malamig sa Fajr, pagising sa Fajr ay tinatamad tayo. Hindi yung tinatawag na papasok sa ganito na lalabas ka sa Islam. Hindi. Dahil ang bagay na yun ay
kumbaga pinupursige mo yung sarili mo, jinijihad mo, nakipag-struggle ka sa sarili mo, na ikaw ay tinatawag na gumising. Tanggap mo ang sala, mahal mo ang sala, dahil ito ay utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nararamdaman mo ito dahil ikaw ay normal lang sa isang tao. Na maramdaman niya na napapagod siya, kaya tinatamad siya, normal lang ito. Pero ang mali dito, ang sinasabi natin na lalabas yung tao sa relihiyong Islam. Kasi sa pag-Muslim ng tao, yung kamuhian niya yung bagay na dala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, sa pag-asawa, pag-asawa ng 2, 3, 4, sa Islam hanggang 4, pinapahintulutan. Kung kaya ng isang tao, mayroong kondisyon po ang bagay na yan. Ang babae, halimbawa, ay kamuhian niya yung duwaya, yung na mag-asawa yung asawa niya ng pangalawa, dahil sa alam niya na ang asawa niya ay tinatawag, o kaya sobrang pagmamahal sa asawa, o kaya yung tinatawag na alam niya na may iwan siya, o kaya hindi magiging makatarungan ang asawa niya sa ganung mga bagay, ay tinatawag na hindi ito papasok dito, na siya ay lalabas sa Islam. Hindi, dahil normal, likas lamang sa babae. Normal sa babae ang mga sahabiya nga, yung mga asawa ni Propeta at saka ibang mga sahabiya, naramdaman nila itong bagay na ito. Dahil yung pagmamahal nila sa kanila asawa. Ang sinasabi natin dito ay, ang tao na yun ay kamuhian niya ang duwaya dahil ito ay galing kay Allah, galing kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pag yun ay kinamuhian niya ang duwaya dahil sa ito ay galing kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay siya ay lalabas sa relihiyong Islam. Pero ang tao kapag siya ay tinatawag na kinamuhian niya ito, maaari siyang magkasala halimbawa pero hindi sila labas sa Islam. Kung halimbawa kamuhian niya ito, dahil sobrang pagmamahal sa asawa, syempre, yan ang karamihan. Katulad na sinabi natin sa pagising sa Fajr. So, mag-struggle tayo, mag-jihad do nafs tayo. Yung labanan natin ang ating mga sarili. Meron tayong reward doon. Kaya nga, yung bawat, yung 2 raka'a lang ng sunnah ng Fajr, ay mas mainam yun kaysa mundo at napapaloob dito. Bakit? Dahil yung struggle natin, yung tinatawag na pagpupursige natin na makapagsala tayo. So, yun ang nararamdaman natin, yung tinatamad tayo, likas na yun sa tao. At hindi yun Pero ang sinasabi dito na man abghada, sino man ang kamuhian niya, yung kamuhian niya yung anumang bagay na galing kay Allah. Halimbawa, yung siwak, paggamit ng siwak. Okay, ang siwak ay sunnah. Ngunit kapag ang isang tao ay nakita na yung siwak, sabi niya, ay kinamumuhian ko yan. Dahil sa paniniwala na ito ay galing kay Propeta, galing sa Islam, galing kay Allah, yun ang tao na laban. Halimbawa, yung nag-aadan. Narinig niya yung nag-aadan. Sabi niya, subhanallah, ayaw niya. Kinamumuhian niya yung adan dahil ito ay galing kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, galing kay Allah. Yun ay tinatawag ng tao ilalabas sa Islam. Dahil kung mahal mo si Allah, kung mahal mo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, alam mo na siya ay propeta, na galing kay Allah, ang kanyang dala ay makakabuti sa atin. Paniniwalaan natin, mamahalin natin ang galing kay Allah, galing kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero ang tao na halimbawa, hindi niya gusto yung boses ng nag-aadan, hindi papasok sa bagay nito. Magkaiba yun. Maaring siya ay magkasala o kaya ayaw niya yung boses ng nag-aadan dahil hindi maganda yung boses. Kaya ayaw niya, kinamumuhi na yung adan na yun. Maaari siya magkasala halimbawa dun sa kanyang pangungutya dun sa tao. Pero yung tinatawag na paglabas sa Islam, hindi po. Ang lalabas sa Islam yung tao na kinamuhian niya yung anumang bagay sa Islam dahil sa ito ay galing kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa ito ay utos niya pa. So yun ang tinatawag na dapat natin maintindihan dito. So pinakauna rito, nabanggit natin kanina, una-una yung shirk o pagtatambal sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, yung paglalagay ng tagapamagitan na ang tao na ito ay mananalangin siya doon, magtitiwala siya doon, hingi siya ng tulong doon sa tagapamagitan na yun na pumanaw na yan ay tinatawag na kasama doon. Kabilang din doon yung tinatawag na pangatlo ay yung hindi niya hatulan, yung hinatulan na sa Islam, na sila ay tinatawag na lumabas sa Islam, sila ay mga tao na gumawa ng pagtatambal, hinatulan na sila sa Islam, sila ay hinatulan ng Quran, ay hindi na paniwalaan. O kaya ay siya ay nag-aalilangan. So, dahil sa hindi na paniniwala sa hatol ni Allah at hatol ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay lalabas siya sa Islam. Pang-apat, nabanggit natin kanina ay yung tinatawag na sino man na maniwala na ang ibang mga pamamaraan ay mas mainam o kaya katulad ng pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ganun din yung
batas o batas ni propeta, batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang katulad o kaya ay mas mainam, ay papasok yan doon. So dapat tayo naniniwala, pinakamainam na pamamaraan, pinakamainam na hatol na dapat isabuhay ng isang mananampalataya ay ang batas at hatol ni Allah at ang kanyang propeta. At panglima, na nabanggit natin, ay sino man ang kamuhian niya, anumang bagay na dala ni propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit ito ginawa niya, ay siya ay tinatawag na lalabas sa relihiyong Islam. So itong limang ito ay dapat nating maintindihan at dapat na ang bawat Muslim ay meron siyang kaalaman sa bagay na ito upang hindi siya makagawa ng malaking shirk pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sunod na live po natin, bidnillah, ay kukunin natin yung pang-6 hanggang pang-10. So 2 lecture lamang po ang ating kukunin, bidnillah. Nawa ay nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. Tayo ay tulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tanggapin niya lang ating mga pagsamba at dagdagan niya lang ating mga kaalaman. Sa lahat po ng bumati ng Assalamualaikum. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh sa inyo lahat. Nawa ay pangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sunod po na ating live, subaybayan niyo po at suportahan niyo po ang ating mga pag-aaral. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.